magandang hapon po sa atin lahat. Narito po ako sa kabilang barangay sapagkat kaarawan po ng aking apo. At may konti pong salo-salo. Ako po ay naimbitahan kumain. Pag-pray muna at ang pagkain bago kumain po ang mga tao. Tara po! Magandang hapon po muli. Ako po ay galing sa kaarawan ng aking apo sa kabilang barangay po, no? Kami po ay naimbitahan kumain at pagkatapos po narito na po kami. Kararating lang po namin at ngayon po naman ako po ay magbabahagi ng gospel po sa inyo upang malaman natin ang katotohanan, madagdagan ang ating kaalaman na ating babahagi sa araw na to. Kaya nga po, tara po! Hapon po sa ating lahat. Ako po ay galing po sa may birthday po ng aking apo, no? At kami ay kauwi lang po namin. At ibig ko po magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang teksto po natin, dito po matatagpuan sa aklat Matthew 19:16 po, no? Hanggang 22 po, Ito po ang sinasabi po. Ang kanya pong pamagat ay ang binatang mayaman. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong makamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinupad ko na pong lahat iyan. Ano po pa ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilihan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Napakarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman, no? Ang mayaman po, no, nung pagkasabi po ni Jesus sa kanya, na sumunod ka sa akin, ipagbili mo ang kayamanan mo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang ginawa po ng binatang mayaman, siya po'y tumalikod at umalis. Nanghinayang po siya sa kanyang kayamanan. Kaya ang sinabi ni Jesus, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Kung ano man na meron tayo ngayon na tinatamasa, maraming pera, maraming sasakyan, malaking bahay, negosyo, kasikatan, dahil ikaw popular, artista ka man, o vlogger kang sikat, sa takdang panahon, tayo ay mamamatay. Hindi natin madadala sa kabilang buhay ang lahat po nito.
Lahat ng pinaghirapan natin, ito ay mauwi sa wala. Sapagkat pag namatay ang tao, ni isang kusing wala pong madadala sa kabilang buhay. Ayon po sa aklat ng Genesis 3:19, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Praise God. Amen. Ngunit kung sumunod siya sa sinabi ni Jesus, makakamit niya ang buhay na walang hanggan, sapagkat siya ay gagawin alagad ni Jesus na ipangaral ang kaligtasan. Ganyan kamahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ayon po sa aklat ng Lucas 9:1 at talagpas po tayo at hanggang 6, no? Sabi po rito, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. Sabi po sa 6, kaya't humayo kayo ang mga alagad ay naglakbay sa nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Noong panahon narito si Jesus, bago siya umakyat sa langit, binigyan niya ng authority o power na mangaral, magpagaling na may sakit, magpalayas ng dyablo o masasamang espiritu. Sa panahon natin ngayon, kung ang isang Kristiyano ay sumusunod, tuntunin ng Diyos, ay may tunay na pananampalataya, kaya mo rin gawin ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Dahil sa pangalan ni Jesucristo. Kaya po siya nagpapagaling, nagpapalayas, kaya po niyang bumuhay na may patpatay sapagkat sa pangalan ni Jesus na binigyan po tayo ng authority na gawin natin to sa ating panahon. Kung ikaw Kristiyano at ganap ang iyong pananampalataya. Sabi po sa Pilimon 1:6, dinadalangin kong ang pagbuklod natin sa isang pananampalataya ay magbubunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot sa atin pag-isa kay Kristo. Alam po niyo mga kapatid, kung tayo po ang mananampalataya at nagkakaisa, kaya po natin, pag may lumapit sa atin na tao, humingi ng tulong, may sakit, ipag-pray po natin siya, kaya po natin pagalingin sila sa pangalan po ni Jesus. Kaya rin po tayo magpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Kasi sinasabi po sa aklat ng Roma 10:13, pag tinawag mo ang pangalan ni Jesucristo, nariyan po siya. Tutulungan po tayo ng Diyos. Yun din sinasabi sa aklat ng Gawa 2:21, kung tatawagin natin ang Panginoon Jesus, nariyan po siya upang tayo'y tulungan niya. Sapagkat ang Diyos po natin ay buhay at makapangyarihan. Nariyan po siya, sa langit man siya, ngunit tayo ay nakikita niya saan man tayo dako. Hindi po tayo makapagtatago sa Kanya. Hindi anumang kasalanan na gagawa natin. Wala pong lihim na hindi alam po ng Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking naibahagi sa araw na to. Ngayon po ay araw po ng Sunday. Hapon na po ngayon. Ako po ay mananalangin. Kung ibig nyo, sabayan nyo po ako para ang blessing ng Panginoon ay dumaloy po sa inyo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, salamat po sa iyo. Sa iyong mensahe sa araw na to, ang mga nakapakinig ng iyong salita, ito ay nagkaroon sila ng aral at naway pagkalubom sila na magpagaling din ng mga may sakit. Dahil sa pangalan mo, Panginoon,
ay napakapangyarihan. Ang bawat nakakakinig ng iyong salita, Panginoon, naway itimo mo sa puso't isipan nila upang ito'y lumagot mamunga. Magkaroon po sila ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang bawat nakikinig ng iyong salita. Panginoon, lahat ng biyaya ay nagmumula sa iyo na ibinibigay mo sa iyong mga anak at sa mananampalataya, Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang pagpapala sa araw na to sa bawat nakinig ng iyong salita. Bagamat may mga problema, mga pagsubok, alam ko, Panginoon, pag ito'y napagtagumpayan ng bawat Kristiyano, pagpapala po ang susunod niyong ibibigay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gawang kasalanan. Hugasan po ng inyong banal ng Espiritu ang aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming pagkatao, Panginoon, upang sa takdang panahon kami ay maging karapat-dapat sa iyo. At kami sa araw na ito, Panginoon, baluti mo kami ng iyong banal mong Espiritu upang maproteksyonan kami sa darating na mga sakit, salot, masamang tao, masamang espiritu, in Jesus' name, sakulat aksidente, Panginoon. Magpadala ka ng mga anghel, naggagabay, iingat sa amin upang hindi kami matukso ng aming kalaban. Sapagkat ang kalaban namin ay may kapangyarihan dahil ngunit mas makapangyarihan ka. Ang pangalan mo, Panginoon, ay very powerful po, Panginoon. Pag tinawag namin, nariyan po ang iyong tulong. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng aming kakanin sa araw-araw, financial provision, at lalo na po ang aming pananampalataya. Palakasin mo po ang aming spiritual life para sa ganon, nariyan po kami sa iyong tabi, Panginoon. Panginoon, alalahanin mo kami upang dumating man ang aming kamatayan, kami ay makapiling ka namin, Panginoon. Panginoon, ikaw lang makapagbabago sa amin. Wala na pong iba, Panginoon. Sapagkat hindi namin kayang baguhin sarili namin. Ngunit ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang makapagbabago sa amin, Panginoon. Dahil ikaw lubos na makapangyarihan, Panginoon. Marami pa, Panginoon, ang hindi nakakilala sa iyo. Panginoon, pumasok ka sa puso't isipan nila upang makilala ka nila at magkaroon sila ng kaligtasan, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo ang lahat ng tao. Ibig mo maligtas lahat ng tao, hindi mapunta sa dagat-dagatan apoy, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, may ginagamit ka mga ngaral upang mapakinggan ng mga tao ang iyong salita at maabot ka nila, Panginoon. Dahil ito pong sinabi mo sa aklat ng Matthew 24:14, ibahagi ang iyong salita sa mandako sa daigdig bago dumating ang wakas. Ang ibig sabihin po nung lahat ng tatanggap ng ikaw ay Diyos ng buhay at aming tagapagligtas, aming Diyos ay may kaligtasan po kami. Ngunit ang lahat ng magre-reject sa iyo, Jesus Christ, na ikaw ay hindi Diyos, lahat po yan na may pupunta sa dagat-dagatan na po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Tinataas ka namin at sinasamba at inuwalhati sapagkat ikaw ang Diyos namin na buhay na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Nariyan ka lagi. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo ko pinababayaan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, I pray in Jesus' name. Amen and amen.